Pinatitigil ng bagong Transportation Secretary ang pagpapatupad ng cashless toll collection na sisimulan sana sa Marso. Iminungkahi niyang ipasa sa pribadong sektor ang pamumuno sa busway at iba pang mass transportation. Nakatutok si Ivan Mayrina. Dahil mahigit 3 taon na lang sa biyahe ng kanyang panunungkulan bilang Pangulo, literal na pagpapamadali sa mga magpapagaan sa biyahe ng mga commuter ang unang bili ni Pangulong Bongbong Marcos sa bagong talagang Transportation Secretary na si Vince Dizon na nanumpa na kanina. Partikular dyan ang Metro Manila Subway Project mula Valenzuela hanggang Naiya at Bikutan at ang North-South Commuter Railway na tatagos mula Clark, Pampanga hanggang Calamba, Laguna. Dagdag pa dyan ang pagtatag ng mga regional airports para maisulong ang turismo. The first thing he said, all these projects have to be fast-tracked. Kabilang sa nagpapadelay ang problema sa right-of-way. Para makatulong, may mga ibabalik sa ahensya at asahan ng rigudon. If various agencies of government, with the LGUs, with the private sector, if we can all come together and address each right-of-way problem. Sa unang araw ni Dizon, may utos agad din siya sa Toll Regulatory Board. Huwag ituloy ang cashless toll collection na full blast na sana ang pagpapatupad sa March 15. Having a cashless system is not pro-poor, it is anti-poor. Tingnan muna natin yung sistema. Is there a way to make it more efficient? Okay ba? Lahat ba ng barrier gumagana? Lahat ba ng RFID nababasa? Pero mga walang sasakyan talaga na nagko-commute ang pinakahirap. Kalbaryong batid daw ni Dizon at aalamin sa pamamagitan ng pagko-commute sa mga susunod na araw. Kaya paniwala niya, mass transport na kaya magsakay ng marami ang solusyon sa traffic. Hindi mga dagdag kalye dahil dumadami lang ang mga kotse. May mga hakbangan niya na pwedeng agad ipatupad. Sa busway halimbawa, hindi tatanggalin at ayusin pa ang pagdidispatch para matiyak na may takdang oras lang ang pagsasakay at mabilis na makaalis sa mga bus. Dadagdagan din ang mga tren ng MRT at LRT para mas maraming maisakay at mapaikli ang pila. Palalawakin ang operasyon ng Pasig River Ferry System bilang alternatibong daanan at maglatag ng mga walkway para malakaran ng mga pedestrian at hindi na kailangan magsasakyan. Private sector ang gusto niya magpatakbo ng mga karamihan sa mga ito kabilang sa busway, pareho sa management ng NAIA. In reality, kapag gobyerno ang nagpapatakbo at nag-ooperate, hindi na may maintain ng tama. So kailangan tanggapin natin yon. The best way to solve that is to have the private sector do it. Tuloy din ang PUV modernization, bagamat pag-aaralan niya ang pagtutol ng ilan sa transport sector. Sinagot din niya ang issue ng delay sa mga plaka. Making a plate is not rocket science. I'm really going to demand from our LTO. It's completely unacceptable that we have delays. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras.